Mga kwentong pambata. Noong unang panahon, sa isang masayang nayon, nakatira sina Hugo at Elsie. Palagi silang magkasama at hindi umaalis sa tabi ng isa't isa. Elsie, tingnan mo, isang hari ng duwende. Hindi ba mukha siyang malakas? Kaya ko ring maging hari ng duwende. Kita mo itong matulis kong tenga? Kung ganon, kaya ko ring maging magandang mangkukulam. Sila ay talagang matalik na magkaibigan at wala nang makapaghihiwalay sa kanila. Pero hindi gaya nila na laging magkasama, sa gitna ng kakahuyan ay nakatira ang isang batang engkantong si Kobe at wala talaga siya ni isang kaibigan. Inay, lumabas po tayo para makita ang mga diwata ng berries. Hi, Kobe. Hindi mo ba nakikitang naglilinis ako? Hindi kita pwedeng samahan sa labas. Kung ganon, paano kaya kung lumabas na lang ako ng mag-isa? Mahal ko, sinabihan na kita tungkol sa masasama at gutom na halimaw na umiikot dito sa kagubatan. At lumalabas sila tuwing gabi. Opo, alam ko yon. Pero mag-iingat po talaga ako. Patawarin mo ako, Kobe. Pero dito ka lang sa loob. Bakit di mo nalang laruin ang laruan mo? Ay, sige, Nay. Maya-maya, hinanap ni Kobe ang kanyang ina. Inay! Tanghalian na po ba? Oo. Natutulog si Inay? Pagkakataon ko na ito. Kailangan ko nang lumabas ngayon. Si Kobe ay dahan-dahang lumabas sa kanyang bahay at nagmamadaling tumakbo. Habang naglalakad, nakarating siya sa nayon. Aba! Napakarami namang tao. Hindi pa ako nakakapunta sa nayon ng mga tao, Huh? Nakita ni Kobe sina Hugo at Elsie na masayang naglalaro. Mga bata! Maganda sana kung magiging kaibigan ko silang dalawa. Pero paano? Hugo, magtago ka muna habang nagbibilang ako ng 10. Ha! Hindi mo ako mahahanap. At nang pumikit si Elsie, nakakita si Kobe ng pagkakataon at tahimik siyang lumapit sa kanya. Ginamitan siya ni Kobe ng mahika at agad siyang napailalim dito at mabilis na napasunod kay Kobe. Maya-maya pa, napagod si Hugo sa kakahintay at agad ding lumabas. Elsie! Kakaiba to. Umuwi na ba siya? Kasama ni Elsie si Kobe na nagdala sa kanya sa ibang lugar. At ngayon, ang mahika dahil batang engkanto pa lang si Kobe at mahina pa ang mahika niya, agad din itong nawala. Saan na ako? At sino ka? Ang pangalan ko'y Kobe at gusto kong makipaglaro ka sa akin. Ano? Pero hindi kita kilala. Ayoko maglaro. Iuwi mo na ako. Ayoko. Nakita kita nakalaro mo yung lalaki. Kaya pwede mo akong maging kalaro. Sige na, huwag ka nang magalit. Maglaro na tayo. Pinakita ni Kobe kay Elsie ang lumilipad na magagandang paru-paro, inalok siya ng masarap na tsokolate, at saka nagpatawa ng nagpatawa para lang patawanin siya. Pero natatakot si Elsie at nalulungkot. Hindi niya alam na ang gusto lamang ni Kobe ay makipaglaro. Akala niya masamang engkanto si Kobe kaya siya nito kinuha. Wala ring silbi to. Sinubukan ko na ang lahat. Hindi ka man lang natawa. Gusto ko lang na makauwi. Siguro nga masama ang ginawa ko. Kasi wala talaga akong kaibigan at gusto ko lang naman magkaroon ng kalaro. Patawarin mo ko. Pagkarinig nito, naisip ni Elsie sa sarili niya. Hindi naman masama ang isang ito. Pero wala akong tiwala sa kanya. Baka pag nakipaglaro ako, ay dalhinan niya ako sa bahay. Sige, maglaro tayo. Pero dapat iuwi mo ako mamaya. Labis ang pagkatuwa ni Kobe. Nangako siyang iuwi niya si Elsie at masaya silang nakipaglaro sa isa't isa. Samantala, doon sa nayon, nasabi ni Hugo sa lahat na nawawala si Elsie. At ngayon, hinahanap na siya ng lahat ng tao. Elsie! Elsie! Nasaan ka na ba? Lubhang nag-aalala ang lahat. Ilang oras silang naghanap hanggang sa magdilim. Sa huli, silang lahat ay umuwing malungkot. Napag-usapan ng mga magulang ni Elsie na baka kinuha siya ng mga mangkukulam.
Pero ang naisip naman ni Hugo ay baka kinuha siya ng isa sa mga mahiwagang nilalang. Doon sa taniman ng bulaklak, napatingin na si Elsie sa langit. Kobe, kailangan mo na akong iuwi ngayon. Dumidilim na. Madilim na? Pero yung bahay mo malayo at lumalabas na ang mga halimaw tuwing gabi. Nagsimulang umiyak ng umiyak si Kobe. Ayos lang yan. Hanapin na lang natin ang daan bukas. Sa ngayon, maghanap tayo ng matutulugan. Malaki ang mga halimaw at hindi nila tayo makikita kapag nagtago tayo. Kaya matagal-tagal ding naglakad ang dalawa. At sa wakas, nakahanap sila ng punong may butas. Sumiksik sila sa loob at saka doon sila natulog. Doon naman sa nayon, hindi makatulog si Hugo. Hindi niya maiwasan na maisip si Elsie. Kailangan ko siyang hanapin. Tulog na ang lahat. Aalis na ako. Nang gabing yun ay tumakas siya at hinanap niya ang kanyang kaibigan. Kinabukasan, nung nagising sina Elsie at Kobe, nakiusap si Elsie na iuwi na siya. Iuwi? Bakit hindi muna tayo maglaro? May alam akong lugar na tiyak na magugustuhan mo. Pero Kobe, kailangan ko nang makauwi. Ayaw mo lang yata akong maging kalaro ano? Hindi sa ganon. Alam mo, gusto kitang kalaro. Sige, puntahan natin yung bagong lugar. Samantala, nakarating na si Hugo sa taniman ng bulaklak. Hindi ba kay Elsie itong laso? Paano kung hindi? Hindi ako mag-iisip ng ganito. Siguro nadapa siya nang hindi sinasadya at sumabit ito sa talahi pagtayo niya. Kailangan ko siyang mahanap. Nagpatuloy siya umaasa sa magandang balita. Si Kobe naman ay patuloy na isinama si Elsie sa isang mahaba at madilim na kakahuyan. Kobe, saan mo ba ako dadalhin? Malapit na tayo. Umikit ka muna. Hawak ang kanyang kamay, inakay ni Kobe si Elsie sa makapal na talahib. Ngayon, dumilat ka na. Ang ganda! Mga sunflower! Oo, dinala ni Kobe si Elsie sa isang malaking taniman ng sunflower. Kahit saan niya ilibot ang kanyang paningin, ay may nakikita siyang magagandang sunflowers. Ang dalawang munting paslit ay parehong nasiyahan sa nakita nila. Samantala, nakarating sa malaking puno ang kawawang si Hugo. Ayan ulit yung laso ni Elsie. Hindi. Paano kung may masamang diwata na kumuha sa kanya? O kaya naloko siya ng tiyanak? Nagsimula na siyang magmadali sa paghahanap kay Elsie. Masayang naglalaro sina Elsie at Kobe. Pero maya-maya'y nagsimula na ulit gumabi. Kobe, kailangan ko nang umuwi ngayon. Ngayon na? Bakit? Hindi na ba tayo pwedeng maglaro kahit saglit? Alam mo, pag dumilim na, lalabas na ang mga halimaw. Hindi mo yun gugustuhin, di ba? Sige, balik na tayo sa kakahuyan para makahanap ulit ng punong matutulugan. Pumayag si Elsie. Umaasa siyang mapapayag niya si Kobe na maibalik siya kinabukasan. Pero nang pabalik na sila, nagsimulang kumaluskos ang mga sunflower. Ano kaya yun? Siguro isang, daga? Isang halimaw! Huwag kayong matakot. Nagmamasid lang ako. Uy, parang nagkakatuwaan kayong dalawa. Pwede ba akong sumali? Ako nga pala si Jamie. Teka, gusto mong makapaglaro sa amin? Pero hindi ba dapat masamang nilalang ka? Siyempre hindi, no? Alam ko na natatakot ang lahat kasi isa akong halimaw. Pero ang totoo, gusto ko lang ng kaibigan. Para lang siyang ikaw, Kobe. Siguro pwede kang makipaglaro sa amin. Talaga ba? Yay! At nagsimula na nga silang tatlo na maglaro. Nakarating na si Hugo sa madilim na kakahuyan at nagtataka siya kung nasaan na ngayon si Elsie. Sana mahanap ko na siya agad. Paano kung nasaktan siya? Paano kung siya... Hindi!
Elsie! Mabilis siyang pumasok sa makapal na talahib at nakita niya si Elsie na nakatayo at naiinis. Natalo ako! Ang daya naman! Kawawang Elsie, bumawi ka na lang ulit sa susunod. Elsie, ano bang ginagawa mo? Sino sila? Hugo! Dumating ka para hanapin ako! Namiss kita ng sobra! Sila ang bago nating kaibigan! Sila Kobe at Jamie! Mababait sila! Talagang nagulat si Hugo na makita siyang nakikipaglaro sa halimaw at sa engkanto. At habang nakikita niyang masaya si Elsie na makita ulit si Hugo, labis ang pagkahiya ni Kobe sa sarili niya. Elsie, patawarin mo sana ako dahil inalayo kita sa mga kaibigan at pamilya mo. Ay, ayos lang yun, Kobe. Maganda naman ang kinalabasan sa huli, hindi ba? Hindi pa. Kailangan pa rin kasi nating umuwi eh. At malayo pa ang daan pabalik. Sandali. Baka makatulong ito. Mahiwagang sombrero ito. Kapag inulog ko itong batingting at humiling ako, ito ay nagkakatotoo. Makakauwi tayong lahat sa ganong paraan. Pero kung may ganyan ka, bakit hindi ko humiling ng isang makakalaro mo? Kasi hindi ito ang paraan para gumawa ng totoong kaibigan, di ba? O siya, maliit na batingting, hinihiling ko na sabay akong makapunta sa bahay nila Elsie at Hugo at, kay Kobe. Bumatingaw ang batingting at di kalaunan nakatayo na silang lahat sa hardin ni Hugo. Nakauwi na tayo! Oh, ang mga magulang natin at ang lahat ay lubhang nag-aalala na sa atin. Nag-aalala sila. Jamie, pwede ka bang humiling ulit na makalimutan nilang lahat na nawala si Elsie? At humiling si Jamie at binatingaw ang kanyang batingting at inalis ang alaala ng lahat ng nasa nayon. Jamie, parang gusto ko rin sanang gawin mo yan pati sa aking inay, pwede ba? Nagpaalam na sila at naghiwa-hiwalay. Simula noon, silang apat ay halos araw-araw nang naglalaro at naging matatalik silang magkakaibigan. Nagpapatunay ito na walang pinipili ang pagkakaibigan. Magkakaiba man ang bawat tao. O nilalang, ang tunay na pagkakaibigan ay walang pinipiling sino man.